Okay, heto na nga, no? Sumagot na itong aso nating si Auntie Claire. Ayan, kasama ko ngayon si VML at sabay-sabay kaming magre-react dito sa sinabi ni Auntie Claire Castro, guys. So, ayan na nga, no? Kung makikita mo sa thumbnail natin, mas marunong pa siya sa kapatid ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo, gaano kagarapal itong babaeng ito. Ha? Sinabi na nga ni Senator Amy Marcos ang mga experience niya tungkol sa kanyang kapatid. 'Di ba? Meaning to say, Senator Amy is the most credible person na makapagsabi kung ano ang nangyayari on the past. Kung sasabihin mo ito, Auntie Claire, na ikaw ay naninira itong si Senator Amy Marcos, well, hindi po yan ang layunin ni Senator Amy. Yung nakita namin ni Senator Amy is payong kapatid yun. Umiiyak nga siya doon eh. Masakit yung speech niya. Nasasaktan siya, naiiyak siya. Pero ikaw, pamumuliti ka pa rin yung response mo. But anyway, pakikinggan natin at magre-react tayo dito sa sinabi ni Auntie Claire Castro. Kasama itong si VML, no? Mag-hi ka muna, VML, sa kanila. Ayan, hello sa lahat. Shout out sa lahat ng mga subscriber or viewers ni Dunmar TV. Ayan pala ha, subscribe kayo kay Kuya Jun TV. Binago kasi niya yung ano niya YouTube channel niya, no? Kuya Jun TV po, paki-subscribe rin. And also guys, do not forget to like and share itong video na ito kasi para aabot ito sa malawak na audience, okay? And sa mga first time lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? Walang bayad yan at updated ka pa kapag naka-subscribe ka na sa akin, okay? So, ayan, simulan na natin ang ating banatan at banatan na natin itong si Auntie Claire Castro, okay? Pasensya na kayo ha sa kahit maraming tao dito pero magre-react muna tayo kasi after this one pupunta kami doon ulit sa ano yun pre? White Plains People Power Monument. White Plains People Power Monument kasi may press con doon, no, at ika-cover namin mamaya. So abang-abang lang sa mga post ni Kuya Jun TV at ni Donmar TV, okay? Ito. Ano ha? Anong tawag dyan? Magdala na kayo ng palakol dyan, no? Ipakol nyo dyan sa kung saan ba nyo gustong ipakol dyan kung ano, mainis kayo dito sa sasabihin nitong babaeng ito. Okay, ito. Pakinggan natin. This is definitely a desperate move. Okay. Yan ang sabi niya. Desperate move raw ito ni Senator Amy Marcos. Ako, sa totoo lang, ako muna ang magko-comment ha. Yes, desperate move ito ni Senator Amy Marcos. Because si Senator Amy Marcos, desperado na siya na magbago ang kanyang kapatid. Because nabanggit ni Senator Amy Marcos na medyo umuwi na tayo, may term to siya adding, no? Umuwi na tayo adding. Magpagamot na tayo kasi malala na. Yan ang sabi niya, malala na yung sistema niya sa katawan niya sa bawal na gamot. Okay? Ikaw pre, anong masasabi mo na sinabi niyang desperate move na raw ito ni Senator Amy? Itong si Auntie Claire ha. Auntie Claire kahit attorney yan pero Auntie Claire po yung tawag natin diyan. Yung napakinggan ko nga kagabi yung reaction niya tungkol doon sa pagbubulgar ni Senator Amy tungkol sa pagka-pulboronic ng kanyang kapatid. Parang di maganda yung sasabihin niya na desperate move. Bakit desperate move? At desperate move daw kasi para ang makikinabang daw yung mga kakampi o kasama ni Senator Amy. Hindi naman ganun yon. Siyempre kapatid yan. At naawa siya sa kanyang kapatid. Correct. At kailangang ayusin niya habang hindi pa huli ang lahat kaysa
magsisisi ang pamilyang Marcos kung anong mangyayari. Kasi parang nahihiya na rin siya sa mga ginagawa ni BBM eh. Oo, kasi biro mo naman sinasabi, ako napakinggan ko talaga yon yung sinasabi ni Senator Amy na hindi ko na kaya, kailangan na akong mag-react. Kasi ang anak ko, inaalok na ng pulburon. O, di ba? Mamaya, mag-react tayo dyan ha. Kasi we are talking here about the desperate move pa. Okay, patuloy natin. Play. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Ito yung argumento nila ha. Ang argumento is ang usapan raw dito sa rally na ito ay patungkol po sa korupsyon. Yung mga flood control ba? Tapos, wala raw sa hulog itong si Senator Amy. Wala raw sa hulog si Senator Amy. Kasi raw, bakit pinag-uusapan yung pagiging drug user ni BBM? Diba? Wala sa hulog raw. Ako ang comment ko dyan, kaya nga dahil sa malawakang korupsyon. Dahil sa malawakang korupsyon dito sa flood control, kung meron tayong presidente na wala na sa katinuan ang utak dahil gumagamit, nakakaapekto yan. Correct. Marami tayong problema sa ating bansa. At yan po ay nababalaka itong si Senator Amy kasi hindi na po makapag-isip ng matuwid itong si BBM. At nakakatakot yan na meron tayong isang presidente na gumagamit na siya pa naman ang ating tinatawag nating kung barko itong Pilipinas, siya yung ating captain of the boat. Sabay tayong malunod nito kung yung captain natin sira ulo na. 'Di ba? Yan ang ibig kong sabihin. O ikaw, ano sabi? Sa tingin mo VML ay itong move ni Auntie Claire Castro na sabi niya na wala raw sa hulog na bakit ba binanggit ni pamumulitika yung ginawa ni Senator Amy. Anong masasabi mo doon? Kaya yung sasabihin niya na ang pinag-usapan diyan sa peaceful rally ay about doon sa accountability, 'di ba? Transparency. May connection 'yan. Yung sinabihan niyang gumagamit si BBM. Oo, may connection 'yan kasi ang isang leader kagaya ni kapatid ni Senator Amy na si BBM, kung ganyan na gumagamit siya ng ganyan na pulburon, nakakapikto yan sa, di ba yung sinasabi nila na ang presidente kailangang nasa maayos ang kalagayan ng presidente kasi siya yung nagdidesisyon Oo. O kung halimbawa ganyan, magdesisyon siya ng hindi maganda yung desisyon niya, o sinong mapiktuhan? Di tayo rin lahat. Tayo lahat. Di ba? Oo. So, halos kapareho lang kami ng reaction ni BML na yun, nakakatakot po. Okay, patuloy tayo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Okay. So, ang ipinagmamayabang ngayon ni Auntie Claire na nagkaroon raw ng drug test sa 2021, nagkaroon raw ng drug test sa 2022 nung panahon ng 2021 pala, no? Yung tinulungan ni Attorney Vic. Nasabi doon sa St. Luke's Hospital na merong isang medical analyst doon na si Bongbong Marcos raw tested negative from using substances, no? Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Nag-negative raw. Meaning to say, hindi siya gumagamit. Pero ang sabi doon ni Attorney Vic, as far as ma-recall ko, malabo raw yun. Okay? Kasi hindi natin alam. Baka binayaran yun, di ba? Ang argumento kasi ngayon, no, dyan, is bakit hindi siya ngayon magpa-drug test? Di ba? Bakit hindi ngayon siya magpa-drug test? Yung 2021 na yun,
ang validity nun yun is panahon ng kampanya. Ang atin pong ngayong kasi maraming nagtataka doon sa 2021. Gustong malaman ng taong bayan kung ito ba raw si Bongbong Marcos na siya na ang presidente ngayon na nakaka-assure tayo na hindi siya gumagamit. Kasi nagpa-drug test siya noon, candidate pa siya, 'di ba? He is still a candidate. Meaning to say, hindi pa 'yun valid, no? Candidate eh. Ngayon presidente na. Test negative siya, candidate. Ngayon, we want also na merong drug test na test negative siya sa pagiging presidente. 'Di ba? Oh, ikaw anong masasabi mo doon? Yung ganyan na sinasabi ni Auntie Claire na kapag yun ang lagi niyang pinagmalaki na kapag Drug test na itong si BBM. Pero hindi eh. Nanawagan yung mga taong bayan kasi nagdududa kasi maraming usap-usapan na siya nga ay gumagamit ng ipinagbabawal na substance. Dapat ang gagawin nila para may sampal dun sa mga tao na sinasabi ni Auntie Claire na nag-aakusa na itong presidente natin ay pulboronic, dapat sundin na nila yung mga panawagan ng taong bayan na magpa-hair follicle test. Correct. O kaya baka naman ayaw talaga magpa-hair follicle test dahil merong ikinatakot. Alam mo, diba, pre, Demar? tama ka. Yung sinabi mo na dapat, kasi ang presidente po ay nagtatrabaho po para sa taong bayan. Kung ano yung sinasabi ng taong bayan, sundin mo. Auntie Claire, hindi mo pa ba na-realize na halos umabot na ng milyon ang nagrarally kahapon? 'Di ba? Lahat 'yun nananawagan 'yun ng drug test. 'Di ba? So tama itong sinabi ni BML. Patuloy tayo. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. St. Luke's Medical Center on Thursday dispelled doubts on the authenticity of its drug test results after it received Yan ang argumento niya, ha? Aspirant and son of former dictator Ferdinand Marcos Jr. took a cocaine test in the hospital branch in Taguig City. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, kita ko po muli sa inyo, ito. May 13, 2024. Unang-una, sablay ka na. Ang ipinakita mo, imagine ikaw, Presidential Communication Officer ka. Pero yung source ng ebidensya mo, balita. Pwedeng fake news yan. Ang gusto naming ipakita mo, yung talagang medical records. Bakit hindi ka humingi ng medical records ni Bongbong Marcos? You have access. You are the Presidential Communication Officer. 'Di ba? Diyan pa lang palpak na yan eh. Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 20... Pre, ang nakakatawa pa, sa internet pa niya kinuha ang balita, di ba? Same as, kaya nga sabi ko, hindi ka bagay mag-presidential communication officer, ang bagay mo, vlogger. Bagay ka sa amin, kalibel ka sa amin. Di ba? Ako may masabi ako niyan. Yung sinasabi niya na, lagi niyang sinasabi na meron ng records 2021. 2021 yun eh. 2025 na tayo ngayon eh, di ba? Yan nga ang sinasabi ko. Yung record na drug test na presidente na siya. Di ba? So ikaw, Auntie Claire,
Humingi ka na ng records doon sa presidente mo. May record yun. 21. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito ilabas? May 13, 2024. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi this is definitely a desperate. Yun lang siguro, no? Maikli lang yung video ko ipapakita dito. Pati raw si First Lady, siniraan raw ni Senator Amy. Okay? Kasi nabanggit kasi ni Senator Amy na akala ni Senator Amy na magbabago na itong si BBM kapag siya na po ay makapag-asawa. Kaya sinabi niya na pakasalan mo na yan. Ngunit, pareho pala sila. Kaya imbis na mabago, lumala. Kaya itong si Senator Amy, wala talagang magandang relasyon dito kay Liza Tanas. Di ba? So, ibig sabihin, buong akala niya, mawala na yung pulboronic niya. So, ngayon, mas lalong nasira ang buhay ni BBM dahil sa partner niya. Hindi tayong nagsabi niyan, ha? Let me clarify. Si Manang Amy po ang nagsasabi niyan. Ano masasabi mo dyan, Kuya June TV? Ito yung nangyayari, no? Yung pagbubulgar ni Senator Amy. Hindi lang to nakakahiya doon sa pamilya ni BBM, kundi sa apelidong Marcos. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So yung iba't ibang mga leader ng iba't ibang bansa, lalo silang anong tawag niyan? Lalo silang nakumbinsi na yung mga umugong-ugong na itong presidente ng Pilipinas ay may something about diyan sa pulburon. May nakikita nga akong mga mga international media na nag-post. Madami 'yun. Meron na ba? Meron na nag-trending yung mga 600,000 to 1 million ang umattend ng rally sa Pilipinas to fight for corruption. Iba't ibang yan, ha, international media, hindi lang isang nung unang media. araw pa lang 'yon. Kahapon 'yun actually. Kahapon. Kagabi nakita ko 'yun kagabi. Okay? So dito naman pre, magre-react tayo sa nag-response itong ito muna. Ito muna. Dahil doon sa trending na speech ni Senator Amy, ay itong si Sandro Marcos nagpalabas kaagad ng official statement, no, patungkol doon. Sabi ni Sandro Marcos, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Ang pinatutungkulan dito si Tita Amy niya. Okay? House of Representatives Majority Floor Leader Sandro Marcos made this statement expressing hurt, nasasaktan siya, no, at the allegations made by his aunt Senator Amy Marcos, meaning ang kanyang tita, that this family has been using drugs, calling it a betrayal and an attempt to destabilize the government. So nasasaktan po si Sandro Marcos kasi ang accusations ni Senator Amy Marcos ay buong pamilya talaga ang gumagamit, no? We always agreed ito na yung sinabi ni Sandro. We always agreed, itatagalog ko ha, nag-a-agree kaming pamilya na kung ano man ang mangyayari, whatever happened, between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family,
brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her giving me my start in public life. Meaning to say, nalulungkot raw siya si Sandro Marcos na bakit ginawa yun ni Senator Aimee. Kasi magkapamilya raw sila. Hindi niya in-expect at hindi niya akalain na ganun po ang masasabi ng isang aunt niya o tita niya. Ako unang Sige, sige. Alam mo Sandro, no? Hahamunin ka ng taong bayan na magpa-lie detector test ka. 'Di ba? Kasi I think ito post lang 'to eh. Madaling mag-post. Hindi nga ito sinabi ng video na nag-video siya at sinabi niya ito. Hindi. Para makita natin sa kanyang body language, ang kanyang facial gestures kung siya ba ay sincere sa pagsabi niya nito, 'di ba? So ang masasabi ko lang Sandro, madaling magsulat na nagsisinungaling si Senator Aimee na ikaw po ay nasasaktan. Don't you know Sandro Marcos na si Senator Aimee Marcos hindi po siya naninira. Siya lang mang po ay nag-express na gustong tumulong sa tatay mo at sa inyong lahat na pamilya na. E paano hindi kami maniniwala sa iyo? Ako sa totoo pre, hindi ko naniniwala sa kanya. Ako din. Kasi, as what Aimee said, bangag na sila lahat eh. Di ba? A bangag will always defend kapwa niya bangag. Di ba? Ikaw pre, anong masasabi mo dyan? Para sa akin, ganun pa rin yan eh. Kung sa tingin niya na sinira ang pamilyang Marcos o inakusahan, ay di magpa hair follicle test. Parang kuan lang yan eh. Parang pag sinabihan ka na hindi ako naniniwala sa iyo dahil nagsisinungaling ka, di ba? Pag sinabing ganon, I think pre, si Basti Duterte, hinamon siya ng hair follicle test rin eh. di ba? Hindi pa siya nagpa-test eh. Takutin. So, parang ganyan na, sinabihan na, ay, hindi ako naniwala sa iyo na sinungaling ka. So, di ba ang gagawin mo? Sige, hamunin kita. Magpa-lie detector test ako para magkaalaman kung sinong nagsisinungaling sa atin. Ganon yun. So, para madali dyan, matapos yan, magpa-hair follicle test kayo para sampal kay Senator Aimee doon sa mga sinasabi nyo na bintang. Pero para sa akin, hindi bintang yun. Totoo yun. Kasi hindi basta-basta na yung ginagawa ni Senator... payong kapatid yun. Hindi basta-basta yung ginawa ni Senator Aimee. Nag-mention siya ng mga pangalan eh. Nag-mention siya ng mga pangalan ng mga barkada ni BBM, di ba? So, yun po ang comment natin diyan patungkol kay Sandro Marcos. Ngayon naman, hindi nagpatinag itong si Senator Aimee. Sumagot ka agad. Sumagot ba? Sumagot ka agad. Ito yung pagkagising ko kaagad. Meron ng response si Senator Aimee. Ayan, basahin mo pre. Sabihin mo muna ang pangalan. Ayan na Senator Aimee R. Marcos. With, diba? 1 hour ago to. With blue check pa yan so meaning to say, legit yan. Legit. Ayan, sabi niya dito, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako, magpa-hair follicle test sila. So ikaw, anong magandang kwanto go. Magandang parang kwanto. Sige. Paghamon. Hamon, magandang hamon to Ngayon, tanggapin mo yung hamon, Congressman Sandro. Sige. Magpa-DNA test siya at kayo naman magpa-hair follicle test para parang balance ba? Para tumahimik na yung tao. Para tumahimik yung tao. O kaya may dagdag ako o kaya para matapos na to, umalis na lang kayo diyan sa Malacanang. Hindi, ito comment ko dito pre. Ako po'y natatakot ngayon, no? Kasi dahil dito sa hamon ni Senator Aimee, hindi na ito hindi na titigil ang tao. Hihingi ng drug test yung tao na ngayon. Kasi kapatid na yung nagsabi eh. Si Senator Aimee na yung nagsabi, di ba? At saka baka meron pang sasabihin niya na iba si Aimee Marcos kasi hinahamon nyo eh.
No. O, di ba? Diba? At ito pa, may breaking news. Yung ito ha, hindi na ito usaping because we are talking here, lahat naman tayo ay for accountability. Ano yung una? Yung sinasabi nilang transparency and accountability, di ba? Pero bakit ang pinag-uusapan natin ngayon itong drug issue ni BBM? Ngayon, may nag-trending kanina. Yung abogado, lawyer ni Zaldico nagsalita na. Narinig ko. Yan. Nagsalita na. Ano bang sinabi? Ito lang naman ang sinabi. Confident itong si Zaldico na meron siyang mga ebidensya sa mga pinagsasabi niya. Meron siyang mga pictures, meron siyang mga screenshots ng kanilang mga pinag-usapan, at meron siyang mga mga dokumento na ipapakita niya na lahat ng mga sinasabi niya ay totoo. Okay? So, ibig sabihin, napipressure na po ang kampo ni Bongbong Marcos nito. Kasi hindi na po titigil ang taong bayan nito. Kasi pala, yung ganito pala daw yan. Kaya pala, yung sinabi ni Gutisa, Master Sergeant Gutisa na inaakyat muna yung mga malita, di ba? Bago i-deliver. Kaya nagtaka yung mga tao, bakit kailangan pang iakyat kung i-deliver na agad? Kaya pala inakyat Bibilangin. Dahil, hindi bibilangin. Yung bag siguro bibilangin pa. Hindi. Kaya pala inakyat dahil kuna ng picture, kuna ng mga ebidensya kung ilan ng laman, kuna ng mga picture. Kaya yun ang mautak din si Zaldico. Kasi bago ipa-deliver, kinunan mo na ng picture kasi alam niya na baka balang araw, yun ang niya. Yun ang panglaban niya. Panglaban niya. So, ang tanong ko dito, pre. Para sa iyo, dapat bang umuwi si Zaldico o nanganganib ba ang buhay niya na diyan ka lang muna, wag ka lang umuwi? Sa opinion mo, what's the best for Zaldico? Para sa akin, para kay Zaldico, kung para sa akin, wag na muna siya umuwi. Kasi delikado talagang buhay niya. Bukod lang siguro kung merong halimbawa merong magkuhan dito sa Pilipinas ba, sige umuwi ka, kaming bahala sa'yo, bantayan kami ng maayos. Pero kung wala, delikado Parang I agree with you, pre. Alam mo ba kung bakit? Sa narinig natin kahapon doon sa rally ni Mike Defensor. Diba, doon naman kami, doon tayo. Hindi lang kami nagkita doon sa sobrang dami ng tao, no? Alam nyo, ang sabi ni Mike Defensor, pati itong si Guteza, bumaliktad na dahil mas pinili ni Guteza yung pamilya niya. Kung ikaw ba naman si Guteza, nakasalalay na yung pamilya mo, gugurgurin yung pamilya mo, talagang babaliktad ka. Di ba? Pero nauunawaan yun ni Mike Defensor. O kaya, si Zaldico, no, mahirap na siya po'y umuwi dito. Kasi, itong mga kasabwat ni Zaldico, na itong si Martin at si Bangag, gagawin na nila ang lahat para lang mapatahimik ang mga sisingaw na mga ebidensya. Tsaka meron pa, yung binanggit ni Master Sergeant Gutisa na kasama niya sa pagdi-deliver. Ano lang yan yung analysis namin yun hindi yun talaga ang nangyari. Kasi baka sasabihin ng iba dyan na naggawa kami ng kwento. Analysis namin yun na posibleng ganun po ang mangyari na gagawin nila ang lahat na mawala yung ebidensya. Kaya peligro ang buhay ni Zaldico. Yun ang analysis natin. Kaya nga yung isang pangalan na binanggit ni Master Sergeant Gutisa na yun mismo daw ang nag-deliver na kasamahan niya na si Paul Estrada ba yun? Pinaalis na. Wala na sila lahat. No? Pinaalis na di umano dito sa bansa. At yung pamilya niya, parang yung sinabi ni binabantayan nila. Grabe. So, para bang, para bang ginigipit sila. Okay? So, yun po, no? Sana matauhan lahat ng
itong mga loyalista na hanggang ngayon ay nagpapabudol pa rin kayo, no? At heto na nga, no? Naka-react na tayo sa tatlo, no? Naka-react tayo kay Auntie Claire na sablay, naka-react tayo kay Sandro Marcos na sa tingin nyo, ito lang yun ha, sa tingin ninyo, nagsisinungaling ba si Sandro Marcos? Dinideny ba ni Sandro Marcos? Ha? Ano sa tingin ninyo? Sino ang mas papaniwalaan nyo? Si Senator Amy Marcos o si Sandro Marcos? Ilagay nyo sa comment section. Babasahin natin yan. Ang inyong opinion, ha? Importante yan para mabasa natin eh. Nakakuha ako ng mga idea ng aking mga audience eh. Okay? Ito pala may dagdag ko, no? Juan pala, no? Kagad siya sumagot, pero hindi siya nag-deny eh. Sino? Itong si Sandro. Oo. Diba? Hindi siya kagabi siya nag-reply actually. Hindi siya nag-deny na hindi totoo yan. Kami hindi ganoon. Sa bagay, pag nag-deny ka, may kasama ng kuan yan. Sige, hindi siya nag-deny, pero ang punteriya niya sa comment niya ay hindi niya akalain na yun ang gawin ni Senator Amy. Ng tita niya. Yun ang ano. Okay? So, I will leave itong vlog na ito ha. I will leave a video of Boss Dada na ni-record ko kahapon sa vlog doon sa rally. Okay? So, ito po ang video ni Boss Dada. Isa tayo sa sarili nating mantika. Ano pa? Peace and order. May mga sumusukong drugs. Pero walang drug lord. Okay ba yun? May mga sumusukong droga, nahuhuling droga, pero walang drug lord. Ha? Ang dami ha, yung sa may alitagtag hanggang ngayon. Wala na. Pinakamalaking drug haul. Proud na proud sila. Pinakamalaking drug haul sa tanang history ng Pilipinas. Nahuli nila sa administrasyon nila. Pero walang drug lord. Drugs lang. Paano yun? Doon pa lang, alam na natin, niloloko tayo eh. Legacy daw nila ang edukasyon. Ilang classrooms ang nagawa nila ngayong taon. Ba't sabi nila si Inday Sara hindi daw magaling na na DepEd Secretary? Kung sila sa loob ng isang taon 22 na classroom lang napagawa nila, talo sila ni Pastor Kibuloy. Correct. Alam niyo ba si Pastor Kibuloy merong high school na pinagawa diyan sa Tamayong sa Davao? Amen. Merong isang merong isang lugar diyan, barangay na sobrang hirap. Hanggang elementary lang ang kayang abutin ng mga estudyante dyan. Ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, nagpagawa siya ng eskwelahan. Correct. Jose Maria High School. Amen. Nagpagawa siya dyan sa Tamayong City, Davao. Ngayon, yung mga estudyante doon, hindi na sila bababa sa syudad para mag-aral. Doon na mismo sa barangay nila, meron na silang eskwelahan. So may naiangat na kagad ni Pastor Apollo Kibuloy yung yung estado ng edukasyon diyan sa lugar na yan. Talo pa siya. May pera ng gobyerno, pero 22 classrooms lang ang nagawa nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, walang pera ng gobyerno, pero napakarami ng nagawa para sa bayang Pilipinas. Amen. Tama? Amen. Dating itinaas ni Pangulong Duterte ang dignidad ng ating mga kapulisan. Dinoble ang sweldo. Alam nyo, kaya dinoble ni Pangulong Duterte ang sweldo ng mga pulis. Kasi, sabi niya, lulong kayo sa loan. Loan kayo ng loan. Ang dami nyong babae. Wala naman kayong pera. Kaya nangyayari, maglo-loan kayo na maglo-loan. Pag nag-loan ng nag-loan, walang sasahurin ilang taon. Ang gagawin ng pulis, mangungurakot. Mangungotong. Ang ginawa ni Pangulong Duterte para hindi na kayo mag-loan, dadagdagan natin yung sweldo ninyo. Saya-saya natin nun. Nagtrabaho talaga yung mga pulis. Oo, matapos yun. Nung naging presidente, ito si Pangulo, Diyos ko po. Tingnan nyo yung ginawa nila sa mga kapulisan natin. Natatandaan nyo ba yung 16-day KOJ siege? Ginamit nila yung mga kapulisan para kubkubin yung simbahan, banal na dako ng Kingdom of Jesus Christ.
Ginamit nila yung mga kapulisan para lumabag sa batas. Yung mga pulis dapat sumusunod sa batas yan eh. Amen. Pero yung mga pulis ay kinakasangkapan nila para lumabag sa batas. Pumunta sila doon gamit ang warrant of arrest ng isang tao na hindi naman taga doon. Tapos 16 days sila na nagstay doon sa loob. Tama ba yun? Mali yun, mali. Mali. Wala Sobrang sa mali. batas. Tama. Sobrang Hindi naman mali. natin siguro kailangan maging mga abogado lahat para maintindihan natin yan. Diba? Nakita ninyo, last year, ito, ikukwento ko lang, totoo to last year, nandoon kami nila Dabawen yung PH, nandoon kami sa Davao. Noong mga panahon na papasukin at pinasok nila yung Kingdom of Jesus Christ. Isang banal na dako, kahit anong relihiyon mo, kahit anong simbahan mo, ang isang banal na dako, hindi mo dapat pwedeng pabuyin yan. Correct. Kay Katoliko ka, kay Muslim ka, basta importante, yung isang banal na dako, hindi mo pwedeng babuyin. Anong ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ? Binabuy nila yun sa loob ng 16 na araw. That same month, Hindi ko member nila. nagsabi si Pangulong Marcos, nagsabi siya na nagsona siya 5,500 flood control projects. That same month, nandoon kami sa Davao noon, nung pinangako niya yung 5,500 flood control project. Marami daw siyang napagawa ng mga flood control projects, tapos marami daw silang, sa sobrang wala silang may pagmalaki, pati basura. Pati dami ng basura, pinagmalaki nila doon, ang dami daw nilang nakolektang basura. Kinaumagahan, umulan ng malakas dito sa Metro Manila, nagbaha sa Metro Manila, hindi lang nagbaha ng tubig, pati basura nagbaha sa Metro Manila. Anong ibig sabihin yan? Karma. Anong sinasabi ng administrasyon ngayon? Hindi daw sangkot si Pangulong Marcos kasi siya ang nagbulgar. Naniniwala ba kayo doon? Hindi! Ako naniniwala ako na nagbulgar. Panginoon, bakit? Amen! Dahil yung lakas ng ulan na yon ang nagpabaha sa Pilipinas ng tubig at ng basura, doon tayo nagsimulang naghanap. Doon tayo nagsimulang magtanong. Nasaan yung flood control? 5,500. Nalaman natin, 1.6 billion per day daw yung ginagastos nila sa flood control. Ang laking pera nun. 1.6 billion per day. Magkano binibigay nila sa Cebu? 5,000. Pagka medyo damaged. Tapos, 15,000 kapag sobrang damage. Totally damage. Imagine, 1.6 billion per day. Yun lang yung pinamimigay nila. So ito ang ginagawa natin, nagre-reklamo tayo. Ito yung mga reklamo natin na gusto nating marinig nilang lahat. Tama! Hindi tayo nandito para sabihin, magsilayos na kayo dyan. Kasi ako naniniwala pa rin naman na nanalo siya dyan for a reason. Anong reason? Ba't siya nanalo? Para malaman natin na wala talagang Marcos na gagawa na matino sa bayang Pilipinas. Napakapalad natin kasi hindi tumakbo si Inday Sara na presidente. Marami sa inyo nagagalit eh. Tigas ng ulo ni Inday. Kung tumakbo sana siya ang presidente, sa tingin ninyo sa mga demonyo na yan, kung presidente si Inday Sara ngayon, pina-i-impeach na nila yan. Vice President pa lang, pina-impeach na nila eh. Correct. Lalo na kung presidente yan, ipa-i-impeach nila yan. 3 taon lang yan maninilbihan. Vice President si Bongbong Marcos, halimbawa, anong mangyayari sa bayang Pilipinas? Kung 9 years siyang mamumuno sa Pilipinas, 3 taon pa nga lang, pinahirapan na tayong lahat eh. 9 years pa nga. Tama! So yung hindi pagtakbo ni Inday Sara is a blessing in disguise. Correct. Amen. It is a blessing in disguise. Marunong talaga ang Diyos. Alam ng Diyos na kailangan yung matuto. Kailangan nating matuto sa mga ibinuboto natin. Hindi namin binoto si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi sinabi ni Pangulong Duterte noon, huwag niyong iboto yan. Weak leader yan. Correct. Spoiled yan. Naniwala kami eh. Pero katulad nga na sinasabi niyo, binoto niyo si Pangulong Duterte o si Pangulong Marcos dahil kay Inday Sara Duterte. Ngayon, ito, mga bossing, gusto ko lang ipaintindi sa inyo kung gaano ka-traidor itong gobyerno to bago tayo.
bago tayo mamaalam. Traidor talaga. Unang-unang tinraidor kayo. Ang daming ipinangako sa inyo, hindi tinupad lahat. Tama. Pangalawang tinraidor niya, ang mga Duterte. Pinalibing yung tatay niya, si Pangulong Duterte. Walang Nasa utang na Hague loob. ngayon. Anong pakiramdam kaya ni Pangulong Marcos na nagpupunta siya sa libingan ng kanyang tatay tuwing November 1, habang si Pangulong Duterte na taon-taon nagpupunta sa libingan ng mga magulang niya, Correct. eh hindi nakapunta ngayong taon sa libingan ng mga magulang niya. Matigas Walang ang mukha. utang na loob. Walang ano, no? Walang utang na Hindi niya loob. siguro na iisip, ano? Gano'n ka walang utang na loob? Gano'n ka walang utang na loob? Si Pastor Apollo Kibuloy nakatulong, ang SMNI nakatulong. Noong mga panahon na yung mga mainstream media, binababoy siya. Correct. Sino ang tumulong sa kanya? SMNI. Ngayon, ang SMNI, wala pang prangkisa ulit. Mabuhay ang Una SMNI. nilang tinrabaho ang SMNI. Nauna nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy. Malaki ang naitulong, tinarantado, tinraidor pa. Sino ang kanyang sumunod na tinraidor? Si VP Sara. Matapos kay VP Sara, sino yung sumunod na tinraidor niya? Ito, yung meron ngayon bago. Si Lucas Bersamin. Nagbitiw daw. Pero alam naman natin na hindi naman talaga nagbitiw yan. Diba? So ganyan, ka-traidor yung mga yan. Walang gagawing matino sa Pilipinas yung mga yan. Ngayon, hindi tayo nananawagan na ano sila, nila, no? na umalis sila sa posisyon. At least man lang, yung susunod na 2.5 taon, eh ayusin na nila. Kung pwede lang, lahat ng korupsyon sa Pilipinas, solusyonan na nila. Kung pwede lang, magserbisyo na sila. Correct. Mayaman na sila masyado, hindi nyo na madadalayan sa kabilang buhay ang mga kayamanan ninyo. Tama. Kaya sana, itigil na po natin yung korupsyon. Sana makulong yung mga dapat makulong. Correct. Saka sana makaahon na ang Pilipinas. Maraming salamat. Marami pa po magsasalita. Mabuhay Mga po. 5 araw yung hinanda akong speech eh. Idol. Pero okay na to. Manood na lang kayo ng vlog ko. Idol. Ano sasabihin yung iba. Maraming salamat. Magandang gabi po. Subscriber mo ko, Idol. Maraming pong salamat, Boss Dada! Thank you po. Okay, mga kaibigan, andito tayo sa Quezon City, pero tayo din